Alright, so rainy afternoon guys. Yan, maulan na naman. So, hindi tayo makapag-rides. Siyempre bukod sa maulan, may other factor din. Right? Pero yun, ngayong araw, may share lang ako sa inyo. Kasi matagal ko ng pangarap talaga magkaroon ng ganitong gadget. Kung napanood niyo yung previous videos ko, yung vlogs, sinasabi ko yun, na matagal ko na gusto magkaroon ng GoPro. Happy to say na yun nga, nagkaroon na tayo. Second hand lang siya, na nabili ko siya sa Facebook Marketplace. Kasi hindi ko pa kaya yung branding, masyado pa siyang mataas para sa akin. Kasi syempre may mga pinag-iipunan din naman tayo in future, then yung priorities natin, diba? Pero yan, nakakatawa kasi may nag-post, and then reasonable naman yung price, and then malapit lang. So yun nga, chinat ko agad, then nagkita kami. Hindi nga lang maulan ng time na yan, pero sulit siya, kasi may makasama na siyang freebies. So yun, later ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng GoPro siya, and then kung ano yung mga kasama, yung mga freebies niya. So actually ito siya ayan yan, di ba may case na. So yun nga, mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng GoPro siya, and then kung ano yung mga kasama sa kanya nung nabili ko. Kasi magiging natin, sistema natin yung is itong Akaso. By the way, itong gamit kong pang record is yung Akaso V50X. Magiging setup natin ito is itong Akaso yung nakamount sa motor, nakaharap sa atin, and then yung GoPro yung nakamount naman sa helmet natin. So ganun, diba? Parang yun na talaga yung typical setup ng mga idol kong moto vloggers. So nakakatuwa kasi kahit pa unti-unti nagkakaroon na, diba? Nagkakaroon ng mga ganong gadgets. And then hopefully yung drone naman, kasi yun talaga yung tinatarget ko na. Nagkaroon na tayo ng GoPro, sana drone naman next. So yeah, we'll see. Check na natin si GoPro. Alright, so ito na si GoPro. Yan, may free siyang hard case. So kita nyo naman, napaka-convenient nito, lalo na pag hindi mo naman ginagamit yung GoPro. So pwede mo lang siyang iiwan kung saan, kasi safe siya. So ayan, ito na yung kasama niya sa case. So meron tayong charger, kasi itong GoPro pwede mo siyang i-charge nang nasa loob yung battery. So hindi mo na kailangan ng external charger. Pero of course, pag marami kang extra battery, mas ideal na may charger ka para ma-charge mo yung battery kung marami kang extra battery, which I'm planning to get as well. Kasi hindi naman sasapat yung isang battery lang sa sa mga lakad natin. So ito, okay, mamaya ako na-introduce si GoPro. Meron tayong metal case. So itong Motowolf na tong case na to, ayan, as you can see, diba, Stig, Motowolf na agad. And then alloy siya, magaan. And then yung metal case niya, meron pang rubber case. So napaka-Stig for additional support, diba, galing. And then itong mismong GoPro natin, ito siya. Ito yung GoPro, may kasama na siyang screen protector. So ito siya. Sa front lens niya, meron ng screen protector, and then sa rear, meron na rin siyang screen protector. Medyo may bubbles na, pero again, safe pa rin yung screen natin kasi may mga screen protector siya. So very good. Meron pang strap dito, pero again, ito yung case. Meron dalawang slot dito for extra battery. So again, I'm planning to get extra batteries. Hindi sasapat sa atin talaga yung isa lang. So ito na. So ito si GoPro 2018. Pero ang twist dito is upgraded yung firmware nito into Hero 5. Okay? Kasi ang hardware nito, same lang halos sa GoPro Hero 5. Nagkaroon lang ng restrictions sa firmware nila, kaya mas mura to kaysa sa Hero 5, kasi wala siyang Pro Tune sa settings ni GoPro 2018. Now, nung na-break yung firmware, nung na-hack yung firmware,
or jailbreak, kung ano man yung term na gagamitin nyo. And then napunta siya kay Hero 2018, naging Hero 5 na siya. So meron na siyang Pro Tune, lahat ng settings na meron sa Hero 5 meron na rin to. And then before, hindi kasi compatible yung mic adapter dito. Ngayon compatible na. Okay, so I'm planning to get that as well para makapag-plug in tayo ng microphone. Syempre sa pag nagdadrive tayo para mas clear yung audio, kailangan ng microphone. Okay, so ito yung ano niya, yung back, and then yung side, yung front, side again. Ito yung power button, and then yung different modes. Okay, dyan siya. And then ito yung bottom. Dito yung battery, and then yung memory card. Okay. And then yung top, ito yung record button. So ganito siya, diba? Mamaya turn on ko to, papakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi kong settings na nadagdag sa kanya na wala before. So yun. And then meron tayong ano, yung syempre yung box niya kung saan siya nanggaling, which is meron ng mga typical na meron sa action camera, like yung extra mounts, yung original GoPro na ito, yung mount na to, may pangalan talagang GoPro. So yun, may 3M. So yun lang, yung typical accessory lang ng action camera. And then meron pang ganito, yung stick para pang ano, magbablog ka or ganun, madadala mo si GoPro, diba? Stick, na ano siya, na tataasan, yun, na extend. Alright, and then rubber na rin yung grip niya. And then meron pang ganito, yung chest strap, and mahaba siya, pero to be honest, hindi ko siya gagamitin kasi as you know, meron na tayo ng Telesin U-shape neck mount, which is yun yung gamit natin ngayon na pang record. And so ito, mas prefer ko yun kasi dito sa dami-daming strap na to ganun din naman. Right, so let's go back to the GoPro. So ito, pinagpilihan ko yung ano, yung GoPro Hero 7. Ang ano kasi doon sa Hero 7, hindi mo siya mag-jailbreak. And then ito, yung screen, yung lens cover niya, hindi napapalitan. Ito napapalitan. So iti-twist mo lang siyang ganun, and then pwede ka nang bumili ng kapalit. Sasalpak mo lang siya dito. Okay, bawa na-damage yung screen. Kasi pagka ganun, bibili ka ng bago kung hindi siya removable. Kasi hindi ka na makakapag-shoot eh. Kasi may scratch na or may damage na yung screen mo. So yung isa sa mga bentahin nito. Okay, so turn on natin siya. Ito yung power, ito pala yung power button. And then tingnan nyo rito sa screen. Ayan, Hero 5 na yung lumabas, di ba? So na-detect niya as Hero 5 na tong 2018 GoPro. So kasi again, halos same lang talaga yung materials, yung hardware na ginamit dito sa software lang nagkatalo. Now, nung na-break si GoPro, yung na-break yung firmware niya, ito na yung nadagdag sa kanya. So we need to unlock the screen first. Yan, so swipe down lang, and then swipe to the left. Ayan, ito na yung Pro Tune. So mas marami ka ng options na makikita. Saan ba? Ayan. So merong color, yung sharpness, then yung video stabilization, auto low light, then manual audio control. Nakaset siya sa wind only, pero again, test natin to pag na-mount na sa helmet. And then other thing is itong resolution. So very good kasi dati nung hindi pa siya nabe-break, ang resolution niya lang, if I remember it correctly, up to 1440 lang siya, pero nakalimutan ko yung FPS. Pero now nung na-break siya, aabot na siya ng 4K. And so marami na tayong options dito, 2.7, 2.7K, 4K. Bro, mo makapag-record ka ng 4K. Alright? Pero, hindi ko siya gagamitin kasi ang ginagamit ko lang talaga is 1080 by 60. Kahit dito sa Akaso, yun na talaga yung gamit ko. Yan. And then ito pa, yung FOV niya,
Dati wide lang, ngayon may super view pa. Yan. So, ito yung super view niya. So, i-check ko pag na-amount na to kung ano ba yung mas akma. Kasi mas gusto ko talaga yung super view. Pero kung okay naman na sa view, sa wide, then let's go for wide. Importante lang naman sa akin yung makikita yung dashboard ni Raven and then yung surroundings. Diba? Ayan. So, baguhin na natin. Gagawin ko lang muna siyang wide. Hindi na muna super wide. Pero let's see. Ayan. And then, ito pa yung isang cool dito is voice activated na siya. So, let's test. Ayan, wala akong pipindutin button. GoPro, shoot video. Ayan, so nagre-record na siya ng video. Diba? GoPro, stop recording. GoPro, take photo. Yun, no? GoPro, video mode. GoPro, turn off. Okay, so di ba? Stig. Napaka-convenient nito kasi nga kung nagmamotor ako, hindi ko na kailangan alisin yung kamay ko sa manibela para lang pindutin yung GoPro na mag-record, yung settings, yung ganun. Voice activated na. So, but I need to check that kung mapipick up niya ba yung voice ko kahit wala pang microphone, yung internal lang na mic lang muna yung gagamitin habang nagra-ride ako. Okay. Kasi pag hindi, talagang bibili ako ng microphone and then yung microphone adapter. Sadly, medyo mahal kasi yung adapter nito. So, yun yung medyo downside kay GoPro. Hindi niya in-include sa loob ng motherboard yung audio processing ng external adapter, parang ganun. Pero yun, let's see. Okay, so that's it. Sana kung hindi man gumanda yung panahon mamaya, baka bukas ko siya matest. So again, sana habang day off ko diba? Sana gumanda yung panahon para matesting ko siya. Alright, so ito testing na natin si GoPro. Ito sa Raven. Medyo madumi talaga kasi maulan. And then ito, so minute na natin nagre-record. Ayan, kita naman. Ito yung maganda kasi may camera siya, may screen siya dito sa harap. So, kita lang natin ito. Ayan. Okay na siguro yung angle niya. Ayan. So yeah, let's go! Maulan. Ano natin? Let's see. Yun lang muna tayo sa may parking lot ng All Home. So baka abutin tayo ng ulan. Ano ba? So, nakakaliwa tayo rito sa may orphan. Dito lang sa may parking nila. Pero, okay. So, wala. Sayang. Libot na lang tayo sa may highway.
na lang yan. Ayan, sana talaga rin ito ko. Kasi again, we're not using data. We're using the built-in mic. Ano natin, yung GoPro. Okay. So, ayun, dun yung super bike. Dun natin pinibitan. And then, of course, syempre yung nakakasolo yung angle na ganito. So, hindi nga, check natin yung Akaso din, ito si Akaso gamit natin. Kung okay lang ba yung viewing angle niya papunta sa atin. Kasi ito yung naka-front facing sa atin. Alright, so this time we're gonna test the super view. Ayan, super view yung gamit natin kay GoPro. Ayan ulit sa Ravel, naputot. So, ito ulit si Akaso. Okay na, okay naman na yung angle. Na-review ko kanina yung unang test natin. So, let's check naman this time yung super view. Yung nga lang yung audio kanina, maganda doon is napipick up niya. Okay, naririnig ko yung boses ko. So, pwede ko i-enhance na lang yung volume sa post-processing. So, ito nga yung super view. As you can see naman, mas malawak yung field of view niya. So, ito na lang yung pipiliin ko palagi pag magre-record ako ng video. Pero unfortunately sa audio, ito voice over na lang to kasi yung audio niya is masyadong marinig yung wind noise. So, hindi maintindihan yung boses. So, kailangan talaga ng adapter and then ng mic. So, yun nga, magpo-produce pa tayo ng adapter para dito. Pero yung field of view talaga is gustong gusto ko dito sa GoPro. And then yung color na rin. So yun, that's it now for today. By the way, thank you so much for the continuous support. Kasi hindi ko na-expect talaga. Nakikita ko na lang dumadagdag yung subscribers sa YouTube and then yung follow, yung sa Facebook page. So, na-appreciate ko talaga yun guys. Thank you so much. Kasi ito is hobby ko lang naman talaga. Gusto ko lang talaga mag-motor and then mag-record ng video. Kasi pinapakita ko sa family ko yung mga pinupuntahan ko. And then, yun nga, sinishare ko na rin sa inyo. So, thank you so much for the support. Sana, tuloy-tuloy lang dahil sa pag-support. Kasi ang next target ko naman ngayon is yung drone. Diba? Why not? Sana. Diba? So, yun lang. Again, thank you so much for continued support. Ride safe.